Ano ba ang mas dapat na unahin? Ang relasyon ng magkapatid o ang tukso ng damdamin? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo si Mama Mia. And syempre, bagong ligo tayo for today's video. Charot! Kailangan pa ba i-announce yan, Mama Mia? Anyways, isang bagong kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Sa totoo lang, pinag-isipan ko ng mabuti kung dapat ko ba itong basahin. Pero syempre, dahil nag-effort yung nagsulat nito, nag-effort yung nag-share, kaya sige, babasahin natin. Charot. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ayun, buksan nyo na muna ang inyong Facebook at hanapin nyo po ang Facebook page ng Shop in Style. Kung kayo po ay nakapag-follow na, syempre nakapag-like na sa kanilang page, ayan po ang itsura, na ako, subukan nyo rin po na mag-check out ng kanilang mga produktong nila live araw-araw dahil napakagaganda ng quality, promise, authentic, original, dahil galing pa talaga yan sa mismong store dun sa US of A. So ano pa bang inaantay nyo? Go ahead na. At syempre, hindi na natin to patatagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga pagsubok maging ang relasyon ng magkapatid sa panahon ngayon. Minsan akala natin na simple lang ang relasyon ng magkapatid sa isang bahay. Pero kapag may tukso ng sumisilaw, hindi na naiisip ng isa ang kapakanan ng kapatid niya. Dear Mama Mia, ako po si Ara, hindi ko tunay na pangalan yan. Kung may isang bagay akong gustong burahin sa alaala ko, yun ay ang mga gabing nakikitira ako sa bahay ng ate ko. Hindi dahil masama ang pakikitungo niya sa akin. Sa totoo lang, siya ang isa sa pinakamabait na taong nakilala ko. Nang mawalan ng trabaho ang asawa ko sa construction, at kailangan naming magtipid, si Ate Gaya agad ang nagbukas ng pinto ng bahay niya. Dumito muna kayo hanggat hindi pa kayo nakakaahon. Sabi niya noon habang yakap-yakap niya ako. Hindi ko malilimutan ang araw na yun. May maliit silang bahay sa Cagayan de Oro. Hindi man malaki, pero ramdam mo ang init ng pamilya nila. Kasama niya roon ang matagal na niyang kinakasama na si Joel. Halos 10 taon na silang magkasama sa buhay. Alam ng buong pamilya na matagal na nilang pinapangarap na magkaroon ng anak. Kaya naman nang mabuntis si Ate Gaya, parang pista po ang nangyari sa amin. Pero hindi nagtagal ang saya. Dahil sa ikalimang buwan ng pagbubuntis niya, ay nakunan siya, Mama Mia. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa rin ang iyak niya noon sa ospital. Bakit naman ganon? Bakit kinuha pa siya? Paulit-ulit niyang sabi habang nakahawak sa tiyan niya. Walang makasagot sa tanong na yon. Lahat kami umiiyak. Mula noon, nagbago ang ate. Tahimik na siya. Madalas nakatitig lang sa bintana. Kahit ngumiti siya, alam mong may kulang. At dun nga nagsimula ang lahat, Mama Mia. Dahil sa trabaho ng asawa kong si Nestor, madalas po siyang wala sa bahay. Umaalis siya ng madaling araw at umuuwi ng gabing-gabi na. Ako naman ang madalas na iiwan kasama ni Ate Gaya at ni Joel. Nung una, normal lang ang lahat. Tinatawag niya akong Ara na para bang tunay niyang kapatid. Pinagluluto niya kami, tinutulungan niya akong maglinis. Minsan nga, siya pa ang bumibili ng gatas ng bunso kong anak. Ganun kabuti si Joel, Mama Mia. Kaya naman wala akong masabi. Kaya hindi ko akalaing darating ang gabing gugustuhin ko sana
na hindi na lang ako tumuloy sa bahay na yon. Isang gabi, natutulog na si Ate Gaya dahil kagagaling lang niya sa kanyang check-up. Naiwan ako sa sala habang nagtitimpla ng gatas para sa anak ko. Lumabas naman si Joel mula sa kwarto nila ni ate. Nakasuot ng sando at fitted short. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. "Hindi pa, patutulugin ko muna si Bunso." Tumango siya at umupo sa kabilang sofa. Tahimik lang kami nung una. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "Alam mo ba, Ara? Ikaw talaga ang pinakamaganda sa inyong 5 magkakapatid." Napangiti ako ng alanganin. "Loko ka, maririnig ka ni ate, patay ka talaga." "Bakit? Totoo naman ah." Hindi ko na pinansin yun. Akala ko biro lang. Sana pala, biro lang talaga. Lumipas ang mga linggo, unti-unti kong napansin na kakaiba na ang kinikilos ni Joel. Kapag nagluluto ako, masyado siyang malapit. Kapag naglalaba ako, tumatagal ang mga tingin at titig niya sa akin. Kapag nagkukwentuhan kami sa hapag, may mga biro siyang hindi na komportableng pakinggan. Kung hindi lang kayo magkamag-anak ni Gaya, sayang talaga. Mabait pa naman ako, lalo na sa mga gusto ko. Ngumingiti siya pagkatapos na para bang wala lang yung sinabi niya. Pinipilit kong isipin na mali lang ang hinala ko, Mama Mia. Ayoko kasing magduda. Ayokong mag-isip ng masama sa lalaking minamahal ng ate ko ng halos 1 dekada na. Pero isang hapon, habang si Ate Gaya ay natutulog dahil masama ang kanyang pakiramdam, lumapit si Joel sa kusina habang naghihiwa ako ng gulay. Tahimik niyang isinara ang pinto. Yung kusina kasi, Mama Mia, may pintuan yun bago ka makapuntang sala. Kinabahan ako sa ginawa niya. "Bakit mo isinara?" Pasimple kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ara, may gusto sana akong sabihin sa'yo." "Ano?" "Huwag kang magagalit ha." Doon na ako kinutuban. Biglang bumigat ang dibdib ko at ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpayanig sa buong pagkatao ko, Mama Mia. "Ang totoo, matagal na kitang gusto." Parang huminto ang mundo ko. Nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko at kumalabog iyon sa mesa. "Anong sinasabi mo?" Halos pabulong kong tanong. "Wala namang makakaalam eh. Tumigil ka nga dyan." "Sige na, Ara, kahit 1 beses lang." Nanginginig na ako noon, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa bibig ni Joel. Ang lalaking tinuring ko ng bayaw kahit hindi sila legal na kasal ng ate ko. Ang lalaking iniyakan ng ate ko nang makunan siya. Ang lalaking balak pa niyang pakasalan. Siya mismo ang nakikiusap na magtaksil kaming 2 sa ate ko. "Joel, may asawa ako," madiin kong sabi. "Alam ko. Kinakasama mo ang ate ko." "Alam ko rin." "Joel, may konsensya ako." "Hindi naman kita pipilitin, Aray." "Hindi mo ako pipilitin pero sinasabi mo yung mga bagay na yan? Nakikiusap ka?" Tahimik siya. Pagkatapos ay bumulong. Sinabi ko lang ang nararamdaman ko. "Pakiusap, wag mo na sana itong iparating pa kay Gaya." Doon ako tuluyang natakot. Hindi dahil baka may mangyari sa amin, kundi dahil alam niyang mali ang ginagawa niya. Na para bang sinusubukan niya ako, Mama Mia. At gusto niya ako na magtago ng lihim na yun.
Mula nung araw na yun, hindi na ako mapakali. Tuwing nakikita ko si Ate Gaya na naghahanda ng pagkain para kay Joel, parang may bumabara sa lalamunan ko. Tuwing naririnig kong pinag-uusapan nila ang kasal, gusto kong sumigaw. Pero natatakot ako. Paano kung hindi maniwala ang ate ko sa akin? Paano kung isipin niyang sinisira ko ang relasyon nilang dalawa? Paano kung ako pang magmukhang masama kapag nagsabi ako sa ate ko? At higit sa lahat, paano kung mawala ang kapatid ko sa akin kapag sinabi ko yung ginawa ng kinakasama niya? Isang gabi habang natutulog ang mga bata, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Wala kasi noon si Nestor, Mama Mia, dahil may overtime siya sa trabaho. May mensaheng dumating. Akala ko mula kay Nestor, pero mula pala kay Joel. Pasensya ka na kung natabig kita kanina sa kusina ha. Sana hindi ka galit. Pakiusap, patuloy mo pa ring ilihim ang mga nasabi ko sa'yo mula sa ate mo. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa yun. Ibig sabihin, Mama Mia, hindi nga talaga ako namalikmata kanina. Tinabig nga niya ako at mukhang sinadya niya yun. Totoo ang lahat ng napapansin ko. Totoo ang lahat ng nakikita kong pagbabago sa ikinikilos niya. Pero parang ako lang ang may alam noon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakatingin lang ako sa kisame habang katabi ko ang mga anak ko. Kinabukasan nagising ako na nasa tabi ko na si Nestor. Gusto kong sabihin sa kanya ang nangyari. Gusto kong umiyak. Gusto kong magsabi sa akin. Gusto kong may magsabi sa akin na tama ang ginawa ko. Pero Mama Mia, wala akong lakas ng loob na gawin yon. Unang-una, ayokong masira ang pamilya namin. Kilala ko si Nestor. Magagalit siya agad. At kapag nangyari yun, magkakaroon ng eskandalo. Kaya naman, mag-isa ko na lang dinala ang kaba at takot na yun. At habang pinapanood ko ang ate kong mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, sasabihin mo ba ang totoo o mananahimik ka para huwag masira ang inyong pamilya? Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun, ng mensahe ni Joel sa akin, parang hindi na naging pareho ang lahat. Sa paningin ng iba, normal pa rin ang takbo ng buhay sa bahay ni Ate Gaya. 2 pamilya ang nandoon. Sila ni Joel at kami ng pamilya ko. Gigising kami ng maaga, maghahanda ng almusal, maglilinis at mag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay gaya ng mga bayarin, trabaho at mga plano sa hinaharap. Pero sa loob ko may mabigat ng batong nakadagan sa dibdib ko. Tuwing nakikita ko si Joel, naaalala ko ang mga salitang binitawan niya noon sa kusina. Matagal na kitang gusto. Hindi ko maintindihan kung paano niya yun nasasabi ng ganun kadali sa akin. Mas lalong hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang ngumiti kay Ate Gaya na para bang walang nangyari. Isang umaga habang nagkakape kaming dalawa ni ate sa likod bahay, napansin kong medyo masaya siya kumpara sa mga nakaraang buwan. Alam mo Ara, pakiramdam ko unti-unti na akong nakakabangon, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Napangiti ako. Masaya akong marinig yan ate. Tumango siya. Siguro tama ka. Hindi naman pwedeng habang buhay akong nakatingin sa nakaraan. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapaluha. Kung alam lang niya. Kung alam lang niya ang lihim na pilit kong itinatago. Uy, bakit ka umiiyak dyan? Natatawa niyang tanong. Mabilis kong pinunasan ng mata ko.
Wala. Naiyak lang ako kasi masaya akong nakikita kang unti-unting umo-okay. Niyakap niya ako, Mama Mia, at lalo akong nakonsensya. Pakiramdam ko niloloko ko siya sa bawat araw na lumilipas. Pero kung sasabihin ko naman kay ate ang nangyari, baka madadagdagan ko lang ang stress niya. Ang sakit na nararamdaman niya at ayokong gawin yun sa ate ko. Kinagabihan habang nagpapatulog ako ng anak ko, muli akong nakatanggap ng mensahe mula kay Joel. Nang makita ko ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko, agad bumilis ang tibok ng puso ko. Ayokong buksan, ayokong basahin pero nanaig ang takot ko. Dahan-dahan kong binuksan yung mensahe niya. Galit ka pa rin ba? Hindi ako sumagot. Ilang minuto ang lumipas, may panibagong mensahe na naman siya. Hindi ko naman sinasadya at lalong hindi ko sinasadyang magustuhan kita. Napakunot ang noo ko. Hindi sinasadya? Paanong hindi sinasadya ang paglapit sa akin at paghingi ng isang bagay na alam niyang mali? Maya-maya ay may isa na namang mensahe. Pakiusap, kalimutan lang natin ang nangyari. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Doon ko unang naisip na baka hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya yun. Baka yun lang ang unang pagkakataon na sa akin niya ginawa, pero baka sa ibang babae ilang beses na niyang ginawa yun. May kung anong kutob na bumubulong sa akin. At habang lumalalim ang gabi, mas lalo akong hindi mapakali. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Ate Gaya na pupunta sa bahay ng kaibigan niya. May birthday raw yung inaanak niya. Hindi siya magtatagal. Sabi niya, max of 2 oras lang daw. Nang makaalis siya, naiwan ako sa bahay kasama ang mga anak ko at si Joel. Tahimik ang buong bahay. Tahimik na nakakatakot. Nasa sala ako noon nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto niya. Lumabas siya at naupo sa kabilang dulo ng sofa. Hindi ako tumingin. Ayokong magkaroon ng kahit na anong usapan kaming dalawa. Gusto ko nga sana na sa kwarto lang tumambay kaya lang yung mga anak ko ay naglalaro sa labas. Ara, pakinggan mo naman ako. Tawag niya. Tumahimik ako, hindi ako nagsalita. Nagkamali ako, sabi niya. Napabuntong hininga ako. Alam mo bang ilang araw na akong hindi mapakali dahil dun sa ginawa mo? Mahina siyang tumawa. Pareho tayo Napatingin ako sa kanya at dun ko nakita ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kutob ko. Hindi kasi siya mukhang nagsisisi, Mama Mia. Mukha siyang kinakabahan dahil baka mabunyag ang lihim niya. 2 magkaibang bagay yun. Malaking pagkakaiba. Joel, pwede ba tigilan mo na to? Ayokong masira ang pamilya ko. At lalong masisira yun kung hindi ka titigil. Natahimik siya. Ilang segundo kaming nagkatitigan pagkatapos ay tumayo siya. Akala ko tapos na. Akala ko aalis siya at lalabas ng bahay pero mali ako. Lumapit siya ng ilang hakbang pa at dun ako kinabahan ng husto. Alam mo ba kung bakit kita gusto, Ara? Agad akong tumayo. Isa pang hakbang, Joel. Isa pang hakbang at sisigaw ako. Huminto siya. Sa unang pagkakataon nakita ko ang inis sa mukha niya. Parang hindi niya nagustuhan na hindi niya ako makontrol. Parang nasanay siyang nakukuha ang gusto niya. At ngayon lang may tumanggi sa kanya. Fine, malamig niyang sabi. Pero tandaan mo lang, kapag nagsumbong ka, walang maniniwala sa'yo. Ako yung mabait na Joel Ako yung Joel na walang bahid ng kasalanan.
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko pagkatapos niyang sabihin yon. Hindi dahil sa lakas ng boses niya kundi dahil sa kumpiyansa niyang sabihin yun sa akin. Kinagabihan, hindi ko makalimutan ang mga salitang yun. Walang maniniwala sa'yo. Paulit-ulit yung umuukit sa isip ko. Paano kung tama siya? Paano kung isipin ng ate ko at ng ibang mga tao na nagsisinungaling ako? Paano kung masira ang relasyon naming dalawang magkapatid? Paano kung imbis na kampihan ako pang sisisihin? Marami na kasi akong narinig na ganong kwento. Mga taong nagsabi ng totoo pero sila pa ang naging masama. Mga taong nagsumbong pero sila pa ang itinakwil. At yun ang kinatatakutan ko, Mama Mia. Makalipas ang 2 araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. Habang nagluluto si Ate Gaya, naiwan sa mesa ang cellphone ni Joel. Tumunog yun. 1 beses, 2 beses, at 3 beses. Kaya naman, napatingin na ako. Hindi ko na sana papansinin pero may lumabas na preview ng message. At dun halos huminto ang paghinga ko. Miss na kita. Mula yun sa isang babaeng hindi ko kilala. Wala naman sigurong lalaking magsasabing miss na niya ang kapwa niya lalaki. Di ba, Mama Mia? Hindi ko agad iniisip ang masama. Tinanim ko sa utak ko na baka kaibigan lang o baka naman kamag-anak. Baka mali lang talaga ang iniisip ko. Ngunit ilang segundo ang lumipas ay may panibago na namang mensahe. Kailan ba tayo magkikita ulit? Gusto na ulit kitang tikman eh. Nanlamig ang kamay ko. Tikman. Hindi na yun sinasabi ng mga kamag-anak sa isa't isa o ng mga kaibigan sa isa't isa. Kasunod noon ay may isa pang mensahe. Hindi ba talaga alam ng Gaya na yan? Parang may sumabog sa utak ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa screen. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Takot? O awa para sa kapatid ko? Lahat na yata sabay-sabay kong naramdaman, Mama Mia. Sa pagkakataong yun, isang bagay ang malinaw. Hindi lang talaga sa akin ginagawa yun ni Joel. Hindi lang ako ang tinangka niyang lapitan. Baka isa lang ako sa marami. Mama Mia, nung una, inisip ko na kakausapin ko si Nestor. Na sasabihin ko sa kanya na aalis na kami sa lugar na yon. Na sasabihin ko sa kanya na bumukod na kami. Pinag-isipan ko pa kung paano yun sasabihin dahil alam ko na hindi pa kaya ng sinasahod ni Nestor ngayon ang upa ng bahay. Pero nung makita ko ang mensahe na yon, naisip kong hindi ko gustong iwan ang ate ko. Habang nakatingin ako sa cellphone na yon, nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang nakakatakot na posibilidad. Paano kung matagal na talagang niloloko ni Joel ang ate ko? Paano kung hindi lang ako ang biktima niya? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan niya ng halos 10 taon at ang taong ina-admire ng mga magulang at mga kamag-anak namin bilang mabait, hindi pala ang lalaking akala namin na mabuting tao. At habang naghahalo ang galit at awa sa puso ko, hindi ko na malayang nakatayo na pala si Joel sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Mabagal akong lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita kong may bahid ng takot ang kaniyang mga mata. Hindi ko agad nasagot ang tanong na yun ni Joel. Parang natuyo ang lalamunan ko habang nakatitig siya sa akin. Nasa pagitan namin ang cellphone niyang naiwan sa mesa at pareho naming alam kung ano ang nakita ko. Anong ginagawa mo?
Ulit niya na mas malamig ang boses kesa kanina. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Di ko naman sinasadyang makita. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at mabilis na inilagay sa bulsa niya. Huwag ka ngang makialam ng mga bagay na hindi sayo. Natawa ko ng mapait. Nangingialam? Tumingin siya sa paligid para tiyakin na wala si Ate Gaya. Pwede ba, Ara? Kung ano man yung nakita mo, wag mo nang palakihin. Dun na ako nainis, Mama Mia. Palakihin? Ikaw tong gumagawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa eh. Lumalim ang paghinga niya. Pwede ba? May mga bagay sa pagsasama namin ni Gaya na hindi mo naiintindihan. Ano bang hindi ko naiintindihan ha, Joel? Na may ibang babae ka? O yung gusto mong may mangyari sa ating dalawa? Nanigas ang mukha niya. Mabilis siyang lumingon sa kusina nang marinig naming may kalabog. Pareho kaming kinabahan pero pusa lang pala ang nakabagsak ng timba sa labas. Nang makasiguro siyang walang nakarinig ay muli niya akong hinarap. Pakiusap. Pakiusap, huwag mong sisirain ang pamilya namin. Mama Mia, ngayon lang ako nakakita ng isang taong kayang magmakaawa at magbanta ng sabay. Napatawa ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa sobrang sakit ng sitwasyon. Ako pa talaga ang sisira? Ikaw tong may ginagawang kabulastugan? Wala siyang naisagot. At dun ko unang nakita na wala na siyang maipagtanggol pa sa kanyang sarili. Nang gabing yun ay hindi talaga ako makatulog. Katabi ko ang asawa kong si Nestor pero gising na gising ang isip ko. Paulit-ulit kong iniisip ang nakita kong mga mensahe. Yun ay patunay na hindi lang pala ako. May iba pa. At kung tama ang kutob ko, matagal na nga itong nangyayari. Mas lalo akong naaawa kay Ate Gaya. Habang siya ay nagdadalamhati pa rin sa pagkawala ng anak na pinapangarap nila, ang lalaking inaasahan niyang maging karamay ay may sarili palang mga lihim. Maya-maya naramdaman kong gumalaw si Nestor sa tabi ko. Hindi ka pa natutulog? Nagulat ako. Akala ko tulog na siya. Hindi pa. Bakit? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Sa totoo lang gustong-gusto ko nang magsabi. Pagod na akong dalhin mag-isa ang lahat pero natatakot ako. Natatakot akong kapag sinabi ko ay baka lumaki ang problema. Mama Mia, si Nestor kasi ay ang tipo ng lalaking ayaw ng mga magulang mo na maging asawa mo. Sabi nga nila, basagulero at barumbado. Mahilig makipag-away. Mainitin ang ulo. Ganun si Nestor. Kaya alam ko na kapag may sinabi ako, magkakagulo ang lahat. Natatakot akong baka mauwi sa pagkasira ng buong pamilya namin. Ngunit habang tumatagal, lalo kong naiisip na may karapatan ng asawa ko na malaman ng katotohanan. Ayokong may itinatago sa kanya. Kaya huminga ako ng malalim. At sinabi ko sa kanya ang lahat. Pero bago ko yun ginawa, pinangako ko muna siya o ipinapangako ko muna siya na huwag siyang magagalit at huwag muna siyang magwawala. Sinabi ko sa kanya ang mula sa kusina hanggang sa mga mensahe, hanggang sa nakita kong mensahe ng ibang babae. Tahimik lang si Nestor habang nagsasalita ako. Actually, Mama Mia, naka-alerto ako nun eh. Baka kasi biglang bumangon si Nestor tapos sugurin niya si Joel sa kabilang kwarto. Pero kalmado si Nestor. Hindi niya pinutol ang pagsasalita ko. Hindi siya nagtanong, nakinig lang siya. At nang matapos ang ilang minuto ay hindi pa rin siya nagsalita.
kaya tinawag ko na ang pangalan niya. Nestor. Sa wakas ay nagsalita siya. Gaano katagal mo nang kinikimkim to, Ara? Halos maiyak ako. Ilang linggo na. Umupo siya sa kama at natakot ako sa nakita kong galit sa mukha niya. Alam kong ang galit na yun ay hindi para sa akin kundi para kay Joel. At ngayon mo lang ako sinabihan? Napaiyak na ako. Natatakot kasi ako eh. Baka anong magiging reaksyon mo? Baka magkagulo. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Parang gusto niyang iparamdam na hindi ko kailangang harapin yun ng mag-isa. Wala ka namang ginawang mali eh. At isa pa, ayoko rin na magkagulo, lalo pat ang laki ng naitulong ng ate mo sa atin. Tuluyan na akong napahagulgol. Yun ang unang pagkakataon, Mama Mia, matapos ang ilang araw na hindi ako makatulog sa mga nangyayari. Yun ang unang pagkakataon na medyo lumuwag ang dibdib ko. Kinabukasan, mas magaan na ng konti ang pakiramdam ko. Pero hindi pa rin nawawala ang problema. Dahil kahit alam na ni Nestor ang lahat, hindi pa rin alam ni Ate Gaya. At siya naman talaga ang totoong taong pinaka-apektado sa sitwasyon. Pagkatapos ng almusal ay lumabas si Joel para pumasok na dun sa negosyo nila. Negosyo yun ng ate ko pero siya ang nagmamanage, Mama Mia. At nang makaalis si Joel ay naiwan kaming dalawa ni ate sa sala. Tahimik siyang nagkakape habang ako naman ay paulit-ulit na iniisip kung sasabihin ko na ba sa kanya. Maraming beses kong ibinuka ang bibig ko. Pero maraming beses din akong umatras. Hindi ko kaya. Napansin niya yata ang pagiging tahimik at balisa ko. Ara, may problema ka ba? Napalunok ako. Wala naman, ate. Ngumiti siya, yung ngiting matagal ko nang hindi nakita matapos siyang makunan. At yun ang lalong nagpabigat sa konsensya ko. Lumipas ang mga araw, mas naging maingat si Joel. Plano ko sana kumuha ng mga ebidensya, Mama Mia eh. Para kapag nagkabistuhan, kapag nagdesisyon na akong magsumbong, may maipakita akong pruweba. Pero hindi na lumalapit si Joel. Hindi na rin siya nagpapadala ng mga mensahe. Hindi na siya nagsasalita kapag kaming dalawa lang. Na para bang walang nangyari. Pero hindi ibig sabihin no na tapos na. Dahil mas lalo akong kinutuban. Kapag ang isang tao ay biglang sobrang naging tahimik matapos mahuli, kadalasan ay may tinatago pa yang mas matindi. At tama nga ang kutob ko. Isang hapon umuwi ng maaga si Nestor. Pagkapasok niya ng bahay ay kakaiba agad ang mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Nestor, ang aga mo yata. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin muna siya kina Ate Gaya at Joel na nasa sala. Pagkatapos ay niyaya niya akong lumabas. Sa labas ng bahay ay tsaka siya nagsalita. Ara. Oh, ano yun? May inilabas siya sa kanyang cellphone. Pinakita niya sa akin ang isang larawan. Nang makita ko yun ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nandun si Joel sa larawan na yun. Kasama ang isang babae at magkahawak sila ng kamay. At malinaw na hindi yun basta magkaibigan lang. Kaibigan ko sa trabaho ang nakakita eh. Siya ang nagpicture. Nakita niya kasi yung family picture natin kung saan nandun si Joel dun sa Facebook account ko. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay umiikot ang mundo. May ebidensya na. May patunay na. Hindi na lang basta kutob ko lang. Hindi na lang basta hinala ko.
Nakaharap na sa amin ang katotohanan. At habang hawak ko ang cellphone, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan ko itatago ito kay Ate Gaya? Dahil bawat araw na lumilipas, mas lalo lang lumulubog sa panloloko si ate ng kanyang kinakasama. Mas lalo siyang nasasaktan ng hindi niya alam. At habang nakatingin ako sa larawan, pakiramdam ko ay papalapit na ang araw na wala na akong ibang pagpipilian kundi ang ibulgar ang buong katotohanan. Minsan sa buhay, ang mga katotohanang ayaw mong sabihin ay kusang hindi nagpapatulog sa'yo. Yung mga katotohanan na ayaw mong ibulgar, hindi dahil nagsisinungaling ka, kundi dahil alam mong kapag sinabi mo yun, magbabago ang lahat at hindi na muling babalik pa sa dati. Ganun ang naramdaman ko habang nakatitig sa larawang ipinakita ni Nestor. Paulit-ulit kong tinitingnan ang mukha ni Joel at ng babaeng kasama niya. Sa bawat segundo, mas lalo akong nakukumbinsi na hindi lamang simpleng pagkakamali o pagkatukso ang nangyari kay Joel. Hindi na ito isang maling biro. Hindi na ito isang sandali ng kahinaan. Isa na itong kasinungalingang matagal nang nabubuhay sa likod ng relasyon nila ni Ate Gaya. At ako ang taong aksidenteng nakakita sa likod ng kurtina. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Habang naghahapunan kami, masayang nagkukwento si Ate Gaya tungkol sa isang maliit na negosyo na gusto niyang pasukin. Para daw may pandagdag sa negosyo nila. Plano niyang magbenta ng mga lutong pagkain na nakagarapon online. Matagal na raw niyang iniisip yon. At ngayon, unti-unti na siyang nakakabangon mula sa sakit ng pagkawala ng anak nila, ay gusto niyang magkaroon ng bagong simula. Kasi yung negosyo niya, pinagkakatiwala na niya yun kay Joel. Habang nagsasalita siya, paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Joel. At si Joel naman ay ngumingiti lang, tumatango, sumasang-ayon, na para bang isang napakabuting partner, na para bang isang lalaking walang kahit na anumang tinatago. Kung hindi ko alam ang totoo, maniniwala rin ako na mabait siya, na mabuti siya at mahal na mahal niya ang ate ko. Pero alam ko na, at yun ang pinakamahirap. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ako sa maliit na balkonahe. Maya-maya ay sumunod si Nestor. Tahimik kaming nakatanaw sa kalsada hanggang sa siyang naunang magsalita. Alam mo, hindi mo pwedeng dalhin habang buhay ang sekretong yan. Alam ko ang tinutukoy niya. Huminga ako ng malalim. Natatakot ako Saan? Na baka mawalan ako ng kapatid. Tumigil siya dahil alam niyang totoo yun. Sa maraming pamilya, ang taong nagdadala ng masamang balita ang kadalasang nagiging kontrabida. Kahit wala naman talaga siyang kasalanan. At kung hindi mo sasabihin, anong mangyayari? Tanong niya. Napapikit ako dahil masakit din yun. Dahil bawat araw na lumilipas, para ko na ring hinahayaang lokohin ang ate ko. At hindi niya deserve yun. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Lumipas ang 2 araw, Mama Mia. 2 araw na parang 2 buwan sa akin. 2 araw na puro na lang ako pag-iisip. 2 araw na puro takot. At sa 3 araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Nagpunta si Joel sa trabaho. Sa negosyo nila ni ate. Nasa paaralan naman ng mga anak ko. Kaming 2 lang ni Ate Gaya ang naiwan sa bahay. Naglilinis siya ng mga lumang gamit nang may makita siyang isang maliit na kahon. Doon nakalagay ang ilang gamit para sana sa magiging anak nila. Maliliit na medyas, maliliit na lampin, at isang ultrasound picture. Bigla siyang napaupo at umiyak. Tahimik na umiyak.
Yung iyak na mas masakit pa pakinggan kesa sa hagulgol. Dahil alam mong pagod na ang puso ng taong umiiyak. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. At sa mga sandaling yun, parang may bumulong sa isip ko. Tama na. Tama na ang pagtatago, Ara. Tama na ang pananahimik. Ate, mahina akong tawag. Hindi siya tumingin. Patuloy lang siya sa pagpunas ng luha. Ate, may kailangan akong sabihin. Napansin niyang iba ang tono ng boses ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ano yun? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Pakiramdam ko, lalabas na yun sa dibdib ko. Ate, kahit na anong mangyari pagkatapos nito, sana lagi mong tatandaan na mahal kita. Napakunot ang noo niya. Ara, ano nga yun? Bakit parang kinakabahan ka dyan? Nagsimula ng manginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung paano sasabihin nang hindi siya masasaktan. Hindi ko alam kung paano, Mama Mia. Dahil alam kong kahit anong ingat ko sa mga salita ko, masasaktan pa rin siya kahit ano pang paraan ang gamitin ko. Dahil yun talaga ang katotohanan at masakit ang katotohanan. Ate, tumulo ang luha ko. May ginawa si Joel. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi pa man niya alam ang sasabihin ko, parang may kutob na agad siya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim at saka ko sinimulang sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi ko ang nangyari sa kusina. Sinabi ko ang mga mensaheng pinapadala sa akin ni Joel kapag akala niya tulog na ang lahat sa bahay. Sinabi ko ang pakiusap niyang wag akong magsumbong. Sinabi ko ang mensahe ng babaeng nakita ko sa cellphone nito. Sinabi ko rin ang larawan na pinakita ni Nestor. Mama Mia, kinuha ko rin ang cellphone ko at pinakita ko yun kay ate. Pinorward kasi sa akin ni Nestor yung larawan. Lahat. Wala akong itinago. Hindi ko rin dinagdagan ng kahit na ano. Purong katotohanan lang ang sinabi ko kay ate. Habang nagsasalita ako ay nakita kong unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni ate. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay isa ring kutsilyong bumabaon sa puso niya. Pagkatapos kong nagsalita ay napakatahimik. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw, ni hindi siya nagsasalita. Natakot ako sa katahimikan na yon. Pagkatapos ng 1 minuto ay tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita ang mukha niya. Pero nakita kong nanginginig ang mga balikat niya. At doon ko nalaman na umiiyak siya, Mama Mia. Ate, hindi siya lumingon. Matagal mo na bang alam, Ara? Halos hindi ko marinig ang boses niya sa sobrang hina. Ilang linggo na. Napapikit siya at yun ang kinakatakot ko. Na baka isipin niyang niloko ko rin siya. Na baka isipin niyang pinagtulungan namin siya. Pero maya-maya ay lumingon siya sa akin. At ang nakita ko sa mukha niya ay hindi galit kundi matinding sakit. Sana hindi totoo lahat ng sinabi mo. Sabi niya tapos tuluyan na siyang napaiyak. At kasabay niya ay umiiyak na rin ako. Dahil kahit alam kong tama ang ginawa ko, hindi ibig sabihin no na hindi ko nasaktan ng ate ko. Makalipas ang halos 1 oras ng pag-uusap, isang desisyon ang ginawa ni Ate Gaya. Tahimik niyang pinunasan ang mga luha niya pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Kapag umuwi siya mamaya,
gusto kong marinig mismo sa kanyang katotohanan. Mama Mia, habang sinasabi yun ng ate ko ay nakita ko na matatag si ate. Yung ating kilala ko noon. Yung ating tumulong sa mga magulang namin para kami ay mapag-aral. May mga gabing hindi mo malilimutan kahit gaano pa katagal na panahon ang lumipas. Mga gabing kayang baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. At para sa aming magkapatid, yun ang gabing bumagsak ang lahat ng akala naming matibay. Matapos ang pag-uusap namin ni Ate Gaya, hindi na siya muling umiyak. Hindi dahil okay na siya, kundi dahil parang naubos na rin ang lakas niya, Mama Mia. Tahimik lang siyang nakaupo sa may sala, nakatingin sa kawalan. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang maliit na ultrasound picture na nakita niya kanina sa may kahon. Parang pilit niyang inaalala kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Kung kailan nagsimulang magsinungaling ang taong pinakamamahal niya. Ako naman ay hindi mapakali. Paulit-ulit akong sumilip sa bintana. Palubog na ang araw. Malapit nang umuwi si Joel. At habang lumalalim ang gabi, mas lalong bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang may paparating na bagyo. At alam namin na wala nang makakapigil dito. Bandang 7:00 ng gabi, narinig namin ang pamilyar na tunog ng motorsiklo sa labas. Napatingin kami ni ate sa isa't isa. Wala kaming sinabi. Hindi na kailangan dahil pareho naming alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang segundo lang ang lumipas at bumukas ang pinto. Pumasok si Joel. Pagod ang mukha niya. May dala siyang pagkain katulad ng normal niyang ginagawa. Laging may pasalubong kay ate. Katulad ng isang lalaking tila walang tinatagong lihim at tila mabuting asawa lang talaga. Uy, may dala akong... Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Dahil nakita niya ang mukha naming lahat. Nandun ako. Nandun din ang asawa kong si Nestor at nakaupo sa gitna ng sala si Ate Gaya. Tahimik na nakatingin sa kanya. Agad kong nakita ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Joel. Alam niyang may mali at marahil alam na rin niyang nahuli na siya. Anong nangyayari? Tanong niya. Walang sumagot. Ibinaba niya ang dala niyang pagkain at muli siyang tumingin kay Ate Gaya. Gaya? Dahan-dahang tumayo ang ate ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, mas nakakatakot pa ang itsura ni ate noon. Ang taong tunay na nasasaktan ay hindi naman talaga laging maingay. Minsan sobrang tahimik nga. May itatanong ako sa'yo at gusto ko na magsabi ka ng totoo. Mahina pero matigas ang boses ni ate. Napalunok si Joel. Ano yun? Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Totoo bang nilalandi mo si Ara? Parang huminto ang oras. Walang gumalaw, walang nagsalita. At sa unang pagkakataon nakita kong nawalan ng sagot si Joel. Ano? Pilit siyang tumawa. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi inalis ni ate ang tingin niya sa mga mata ni Joel. Totoo ba o hindi? Matigas na tanong ni ate. Mas tumagal ang katahimikan at doon ko napansin ang isang bagay. Hindi agad siya sumagot ng hindi. Hindi agad siya nagalit. Hindi agad siya nagulat. Parang naghahanap muna siya ng palusot. Gaya, kung ano man ang sinabi ni Mara, ako na ang sasagot. Mas tumigas ang boses ng ate ko. Totoo ba o hindi? Yun lang. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Nestor,
Pagkatapos ay muli kay Ate Gaya. Parang naghahanap siya ng kakampi pero wala siyang makita. Dahil wala naman talagang kakampi ang kasinungalingan kapag lumabas na ang katotohanan. Hindi naman ganun ang nangyari. Yun ang unang sagot niya. At agad akong napapikit dahil alam kong hindi pa rin siya umaamin. Kahit nahuli na, kahit may ebidensya na, kahit harap-harapang komprontasyon na. Hindi ganun ang nangyari? Tingin mo ba bobo ako? Tanong ni ate. Ngayon ko lang siya narinig magsalita ng ganon. Si ate kasi Mama Mia ay parang dalagang Pilipina. Mahinhin. Hindi siya ganon magsalita. At kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya. Hindi lang sakit ng pagtataksil, kundi sakit ng pagkawala ng lahat ng tiwala. Maya-maya inilabas ni Nestor ang cellphone niya. Pinakita ang letrato. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Joel. Alam niyang wala na siyang lusot. Sino siya? Tanong ni ate. Tahimik si Joel. Sino siya, Joel? Ulit ni ate. Tahimik pa rin. At bawat segundo ng pananahimik niya ay parang isa pang pag-amin. Biglang napaupo si Ate Gaya na para bang naubusan ng lakas. At doon ko nakita ang luhang matagal niyang pinipigilan. Unti-unti itong bumabagsak. 1, 2, 3. Hanggang sa tuluyan na nga siyang umiyak. Hindi naman malakas, hindi naman iyak na naghe-hysterical. Yung iyak ng taong pagod na. Yung iyak ng taong binigay ang buong puso niya sa maling tao. Alam mo ba? Mahina niyang sabi habang umiiyak. Pagkatapos mawala ang anak natin, ikaw ang pinanghawakan ko, Joel. Napahagulgol na si ate. Ikaw yung iniisip kong dahilan para muli akong bumangon. Habang ako umiiyak gabi-gabi, nagluluksa sa pagkawala ng anak natin, habang iniisip ko kung anong ginawa kong mali, kung bakit siya nawala, ikaw may oras ka pa para gawin ang lahat ng to? Hindi makasagot si Joel. At marahil kahit anong sabihin niya ay wala nang saysay pa. Sa wakas ay nagsalita na rin siya. Gaya, nagkamali lang ako. Pero huli na, napakahuli na. Dahil minsan hindi naman sapat ang paghingi ng tawad, lalo na kapag paulit-ulit kang nagsisinungaling. Tumayo si Ate Gaya, pinunasan ng mga luha niya at tumingin sa lalaking minahal niya ng 10 taon. Ang lalaking pinangarap niyang pakasalan. Ang lalaking inakala niya na makakasama niya habang buhay. At sa isang mahinang boses na puno ng sakit ay sinabi niya, "Umalis ka na, Joel." Nanigas si Joel. Gaya, umalis ka na. Bago mo gawin yon, akin na ang susi dun sa negosyo. Gaya, please. Akin na. Sa unang pagkakataon sa buong gabing yon ay sumunod si Joel. Tahimik niyang iniabot ang susi at lahat ng mga papeles sa negosyo ng ate. Tahimik din niyang kinuha ang ilang gamit. Walang nagsalita, walang pumigil sa kanya. Walang umawat. Pinanood lang namin siyang lumalabas ng bahay. At nang magsara ang pinto sa likod niya, parang tuluyan ding nagsara ang isang mahabang yugto ng buhay ng ate ko. Akala ko, Mama Mia, tapos na ang lahat. Akala ko yun na ang pinakamahirap na bahagi. Pero hindi pala. Dahil kinabukasan, may isang katotohanan na lalong yumanig sa aming pamilya. Pagkatapos pong umalis ni Joel ng gabing yun ay naging kakaiba ang katahimikan sa bahay. Hindi po yun yung payapang katahimikan.
Hindi yung katahimikang naiwan pagkatapos ng isang malaking sakuna. Parang may bahagi ng bahay na biglang nawala. At kahit gaano kasakit ang katotohanan, hindi pa rin madaling tanggapin ang pagkawala ng taong matagal nang naging bahagi ng araw-araw mong buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Ate Gaya. Akala ko magpapahinga siya. Akala ko mananatili lamang siya sa loob ng kaniyang kwarto. Pero paglabas ko ng umaga ay nakita ko siyang nagwawalis na sa harap ng bahay, na para bang normal lang. Parang walang nangyaring gulo kagabi. Pero bilang kapatid niya, alam kong hindi yun totoo. Mas lalo akong nasaktan nang makita ko ang mga mata niya. Namamaga pa rin. Halatang magdamag siyang umiiyak na parang hindi siya natulog. Ate, magpahinga ka muna. Ayos lang ako, Ara. Pero alam kong hindi. At alam niyang alam ko. Lumipas ang ilang araw, walang paramdam si Joel. Walang tawag, walang mensahe, walang paliwanag. At sa totoo lang, mas mabuti na rin siguro yon. Dahil sa puntong yun, wala na kaming gustong marinig mula sa kanya. Akala namin unti-unti nang matatapos ang lahat. Akala namin magsisimula ng maghilom ang mga sugat. Pero may sugat palang mas malalim pa sa alam namin. Isang hapon habang nasa kusina ako ay narinig kong may kumatok sa gate. Paglabas ko ay isang babae ang nakatayo roon. Hindi ko siya kilala, pero nasa mga 30 na ang edad niya noon. Mukhang kinakabahan. Andyan po ba si Gaya? Napakunot noo ako. Opo, nasa loob. Bakit? Sino po sila? Nag-atubili siya. Parang hindi niya alam kung tutuloy pa ba siya. Hanggang sa sinabi niya ang isang pangalang nagpabigat sa hangin sa paligid namin. Ako po yung babae na kasama ni Joel sa litrato. Parang tumigil ang mundo ko. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang agad natandaan kung saan ko siya nakita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero bago pa ako makapagsalita ay lumabas na rin si Ate Gaya mula sa loob. Nakita na niya yung babae. Agad niyang napansin yung kakaibang tensyon sa pagitan namin. Ako po si Karen, sabi ng babae kay Ate Gaya. At may kailangan po akong aminin sa inyo. Pinatuloy namin siya sa loob. Sa buong buhay ko, hindi ko yata naranasan ng ganong klaseng katahimikan at komprontasyon, Mama Mia. Parang bawat isa sa amin ay naghahanda ng kung ano mang sasabihin niya. Nang magsimula siyang magsalita, pakiramdam ko ay lalo pang bumigat ang lahat. Una sa lahat, humihingi po ako ng tawad. Namumula ang mga mata niya. Mukhang umiyak na rin siya bago siya pumunta sa bahay. Hindi ko po alam ang buong kwento noon, sabi niya. Ang sinabi ni Joel sa akin, matagal na raw kayong hiwalay. Napapikit si Ate Gaya at ako naman ay napahigpit ang hawak sa upuan. Promise, akala ko talaga wala na kayong relasyon. At nang malaman ko ang totoo, ako naman na mismo ang lumayo eh. Kaya lang lapit ng lapit si Joel. Sa totoo lang, ayoko sanang makialam, pero tingin ko may karapatan kang malaman to. Mama Mia, inabot niya kay Ate Leia ang isang brown envelope. Habang dahan-dahang binuksan yung nakapatid ko, ay kinakabahan kami pareho. Nung binabasa na niya ang laman ay nakita kong unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Parang may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Bagay na mas masakit pa kesa sa pagtataksil na ginawa ng kinakasama niya sa kanya. Lumapit ako para tignan kung anong nakikita ni ate. At doon ko nakita ang lahat, Mama Mia. Lahat-lahat. Hindi lang pala
2 o 3 taon na niloloko ng Joel na yun ang ate ko. Mukhang mula pa nung nagkaroon sila ng relasyon dalawa. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko akalain na may ganitong klasing lalaki. Mama Mia, dun inamin ni Karen ang lahat. Alam niya raw ang tungkol sa pagsisinungaling ni Joel. Nalaman niya ito dahil may isang babae daw si Joel na nakilala niya. Dito namin nalaman na kumukuha pala o kumukupit pala si Joel ng pera mula sa negosyo ng ate ko. At Mama Mia, dito din niya nalaman na ang nangyari pala, meron pong isang bagay na pinagbabawal ang OB-GYN ni ate sa kanya nung nagbubuntis siya, Mama Mia. Isang bagay na nung nag-test sila ng blood niya ay sinabing bawal yun para sa kanyang baby. Pero dahil nga si Joel ay laging nagdadala ng pagkain kada uwi galing sa trabaho, hindi alam ng ate na yung lugaw pala na yun ay may halo palang ganon. Dun sa ingredient na hindi ko na lang sasabihin. Nakita pa yun ni ate sa mga screenshot na nakaprint, Mama Mia. Dun sa screenshot, parang balisa si Joel na sinasabi niya dun sa isa niyang babae na ako yata ang dahilan kaya nalaglag ang anak namin. Di ko naman sinasadya eh. Malay ko bang may ganun yung lugaw na yun? Sabi niya. Dun lalong napaiyak si ate. Dun siya nagwala, Mama Mia. Alam mo ba kung nasan si Joel ngayon? Tanong ng ate ko kay Karen. Oo. Nasa isa niyang babae. Samahan mo kami. Pupunta kami doon. Ara, pakiusap, tawagan mo si Nestor. Magpapasama tayo. Siya magdadrive sa atin. Agad kong tinawagan ang asawa ko. Buti na lang at nasakto naman na break time niya noon, Mama Mia. Kaya naman, nagpaalam na lang muna siya sa kanyang supervisor. Nung dumating si Nestor ay wala na kaming sinayang na oras. Agad kaming sumakay ng kotse. Ako, si ate, si Karen at si Nestor. Yung mga anak ko noon ay nasa eskwela pa, Mama Mia. Pinakiusapan ko na lang ang isang kapitbahay na isama na niyang sunduin ang mga anak ko kasi kaklase naman ng anak niya yung mga anak ko. Kaya ayun, nagpunta na kami dun sa lugar na sinasabi ni Karen. Pagdating namin dun ay nakita nga namin na nasa labas si Joel. Nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan siguro. Nakalabas pa ang tiyan, Mama Mia. Nakadekwatro pa na akala mo wala talagang sinaktan. Tumatawa pa habang nasa likuran naman niya at nakayakap sa leeg niya ang isang babaeng tila malandi. Gaya, anong ginagawa niyo dito? Taranta niyang tanong nang makita niya kami ni ate. Ang kapal ng mukha mo, Joel. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Mama Mia, napakamahini ng ate ko pero unang beses ko siyang nakita na parang naging Amazona. Agad niyang sinugod si Joel at pinagsasasampal. Yung babae naman ay gustong sabunutan ng ate ko pero hinarang namin siya ni Karen. Di namin siya sinaktan pero hindi rin namin hinayaan na makalapit siya kay ate. Yung mga kainuman naman ni Joel ay biglang nagsitakbuhan palayo. Ano to, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko tapos ninakaw mo pa lahat. Lahat. Etong motor na to, akin to, di ba? Sabi niya nung nakita niya ang motor ni Joel at sinipa niya yon. Pagkatapos, Mama Mia, kinuha niya ang mga natirang alak sa mesa. Agad niya yung binuhos dun sa motor. Hindi pa siya nakontento. Binuksan niya pa yung lalagyan ng gasolina at nilagyan niya na iyon ng alak.
Pagkatapos Mama Mia, kumuha din siya ng bakal na nasa gilid at pinaghahampas yung motor. Si Joel naman umiiyak, nagmamakaawa na wag daw yung motor dahil sa kanya daw yon. Kung hindi pa nakaiwas si Joel ay baka tinamaan din siya nung bakal na dala ng ate ko. Pagkatapos ay pumasok ang ate sa loob ng bahay. Kinuha niya yung cellphone ni Joel, yung wallet, lahat ng perang nandun, pati na ang ATM card. "Akin yan!" sigaw ni Joel. "Anong sayo? Akin ang perang nakalagay dito, ang kapal ng mukha mo." Pagkatapos Mama Mia, yung cellphone ay binalibag ni ate sa sementadong kalsada. Basag, wasak. Nung matapos si ate ay pagod na pagod siya. Agad namin siyang inalalayan ni Karen pabalik sa sasakyan. "Hoy! Mga walang iya kayo! Sinira niyo ang bahay namin!" sigaw nung babae. "Magsumbong ka! Ihabla mo kami kung yan ang gusto mo!" sigaw ko. Pagkatapos ay umalis na kami ni Nestor doon. Pagdating namin sa bahay ay iyak ng iyak si ate. Mama Mia, pumasok lang siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi kumain. Nagmumukmok. Gusto ko sana siyang pasukin pero sabi ni Nestor, hayaan ko lang daw. Hayaan ko lang daw na maproseso ni ate ang sakit na kanyang dinanas. At tama naman si Nestor doon. Pagkalipas ng halos 2 araw ay lumabas din si ate para kumain. Nakipag-usap ng konti. Pagkatapos Mama Mia ng 2 buwan, ay dun na kami nagsisimulang mag-usap dalawa. Hindi naman nagabla si Joel o yung babae niya. Di naman sila naghabol. Siguro natakot si Joel dahil sinabi ng ate ko bago kami umalis, nakakasuhan niya ito sa pagpatay sa anak nila. Mama Mia, hanggang ngayon nandito pa rin ako sa bahay ng ate ko. Nandito pa rin ang pamilya namin. Nakabangon na rin naman na kami. Umayos naman ang trabaho ng asawa ko at lumaki na rin ang sahod niya. Gusto na sana naming bumukod pero si ate ang nagpumilit sa amin na wag. Dahil baka hindi daw niya kayanin ang buhay kapag mag-isa lang siya. Mama Mia, hindi ko po pinagsisisihan ang ginawa kong pagsusumbong sa ate ko. Pakiramdam ko dun ko siya naligtas. At yun naman ang paulit-ulit niyang sinabi. Dahil baka kapag hindi daw ako nagsumbong, baka daw na ikasal na siya sa isang lalaking manloloko. Sa ngayon, sabi ni ate, hindi na raw siya maghahanap ng bagong pag-ibig dahil may edad na rin siya. Sapat na raw sa kanyang mga pamangkin niya sa akin at sa iba pang mga kapatid namin. Alam ko na malungkot pa rin si ate. Alam ko na nasasaktan pa rin siya. Pero ang pangako namin ni Nestor na hindi namin siya iiwanan at pababayaan hanggat hindi siya okay, Mama Mia. Sa lahat ng mga may alam dyan ng isang matinding sekreto, isang kasalanan, isang pagsisinungaling. Sana magkaroon kayo ng lakas ng loob at ebidensya para magsabi kayo dun sa taong biktima. Lalo pa kung ang biktima ay isang taong malapit sa inyo. Isipin nyo na lang, kung kayo ang nasa kalagayan niya, gugustuhin nyo bang magising na lang isang araw na wala na sa inyo ang lahat? O gugustuhin yung malaman ng totoo kahit na nasasaktan kayo? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Ara. Ay kung ako din yung tanong mo, Ara, mas gugustuhin kong malaman ang katotohanan, 'di ba? Kahit na masakit. Kaya diyan sa mga coworkers diyan na alam nyong may ang mga coworkers ninyo, may mga affair, kahit na may mga asawa na, naku, isumbong nyo sa mga asawa. Huwag kayong magpasawalang bahala. Paano kung sa inyo yan mangyari? Tapos itago din, 'di ba? Huwag kayong ganon. Huwag kayong playing safe. Hindi dahil, ayoko madamay. Hindi ganon.
Paano pa tayo naging tao kung wala naman tayong humanity sa puso at isip natin? 'Di ba? Wala tayong care at concern sa ating kapwa, lalo na dun sa mga binibiktima ng mga manloloko na yan. Charot lang. Anyways, maraming salamat, Ara, sa pagbibigay mo ng pahintulot na ma-share natin sa ating mga tagapakinig ang kwento nyo ng ate mo. Thank you very much. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, ayan po ang ating subscribe button sa baba. Paki-subscribe naman. Tagal-tagal ko na nakikiusap. Charot lang. Tapos i-click nyo yung notification bell para lagi po kayong na-update. At kung may sarili po kayong kwento na nais nyong i-share, nako, madali lang yan. Ayan po ang email address mamamiacdo0317@gmail.com. Paki-share ng video na to, ha. At syempre, mag-hello muna ako sa atin pong mga members. Pasok mga members. Hello ako kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abes, Macdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, hi, Alpha Garcia, Ernesto Boys, Rosel Macdolor at kay Pepe Macaranas. Maraming salamat sa pakikinig at syempre sa pagpapamember na rin. Grabe. Ay nako, may pagkakamali akong nagawa nung Thursday. Ano bang araw ng Thursday? June 25, oo. Kasi nadoble ko ng upload. Yung upload dapat sa June 26 na upload ko. Buti na lang ilang minuto pang nakalipas. Ilan lang siguro ang nakapakinig nun. Charot lang. Hi ako sa ating tagapakinig na si LV Lapot, si Grace Sarmiento, Marie Chris, Glyza, maraming salamat Fredeline, kay Charlene, kay Cha, maraming salamat Lailena, kay Christina, maraming thank you in Consigna, hello. Hi kay Freaky, ayun, nag-comment na siya, ang ating pinakaunang member. Hello ka, watching here from Saudi Arabia, Riyadh. Hi. Hi din ako kay Leonida, kay Marietta, na nakadan na daw follow sa Shop in Style. Ayun, salamat po. Sana mag-order din kayo, ganun. Anyways, maraming thank you. Ako po si Mama Mia. Mwah, mwah, mwah. I love you. Mag-ingat po kayo hanggang sa susunod nating kwento. Buyers!